Magandang araw po sa lahat kong manonood at tagapakinig. Ang kasong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay sadyang nakakalungkot at isang kagimbal-gimbal na kwento. Kaya maging handa po tayo sa lahat na mapapakinggan natin ngayon. Ang kasong ito ay nangyari sa Tennessee noong 2012. Patungkol ito sa dalagang papunta sana ng job interview. Pero ang inakala niyang job interview ay nauwi pala sa malagim na trahedya. Kinabukasan ay natagpuan na lang siyang nagliliyab sa may damuhan. Maging ang mga detective ay di mapigilang maiyak at maawa sa sinapit ng dalaga. At ang nangyari sa kanya ay may napagbintangan pang mga inosenteng tao. Ano kaya ang nangyari sa dalagang ito at kung sino ang bukod tanging salarin niya? Kaya mga ka-curious, halina kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang naglalagablab na kwento mula sa Tennessee noong 2012. Ang Tullahoma, Tennessee ay isa sa maliit na syudad ng US. Kadalasang naninirahan rito ay nasasanay na sa makalumang estilo. Kilala din ang syudad bilang konserbatibo, tahimik at payapang lugar. Kaya panatag lang ang mga naninirahan rito. Subalit ang nooy tahimik na lugar ay nagbago. Nang taon-taon ay nadadagdagan ang bilang ng mga krimen. Katulad na lang sa nangyari noong 2012 na gumulat sa mamamayan ng Tennessee at sa buong Amerika. Isang dalaga ang naging biktima ng isang taong halang ang kaluluwa. Ito ay si Erica Megan Sharpton. Si Erica ay pinanganak noong October 24, 1987 sa Tennessee. Ang kanyang ina ay si Kelly Sharpton. Pangalawa naman si Erica sa 4 na magkakapatid. May lalarawan siya ng pamilya at mga kakilala bilang masayahin at palakaibigan. Maliban dito ay masipag din siyang mag-aral para sa kanyang hinahangad na layunin. Sa kolehiyo ay isa naman siyang nursing student at may mga part-time na trabaho sa isang restaurant at nursing home. Abala na estudyante si Erica dahil binabalanse niya ang mga trabaho at pag-aaral. Si Erica ay isa ring independent na dalaga, kaya bumukod na siya sa kanyang pamilya at tumira sa isang paupahan na apartment sa Tennessee. Ang dalaga ay may nobyo din. Ito ay si Chris. Nagtatrabaho sa isang department store sa lungsod. Laging sumusuporta at nakagabay sa mga desisyon at mga pangarap ng nobya. July 1, 2012, sa edad na 24, si Erica ay 2 buwan na lang sana ang kanyang hihintayin bago magtapos ng kolehiyo. Sa araw na ito, pagkatapos niya sa part-time na trabaho, ay plano naman niyang umuwi sa lungsod nila para makipagkita at maghapunan kasama ang buong pamilya niya. Ang kanyang kapatid na babae ay uuwi din sa lungsod nila, kaya gusto rin niyang makipagkita dito. Ang pamilya niya ay may kanya-kanya na ding buhay, kaya plano ng lahat na magkatipon-tipon. Ngunit sa araw ding ito ay di inaasahang nakatanggap si Erica ng magandang balita. Papauwi na sana siya sa kanilang lungsod nang nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilala. Ang taong ito ay nagpapaliwanag ng job interview para maging isang professional na nurse. Malapit nang magtapos si Erica sa nursing school, kaya naging magandang pabor na rin ito sa kanya. Maliban dito, ay pinangakuan din siya ng paunang bayad kapag siya ay makapasa sa interview. Kaya hindi na niya sasayangin pa ang pagkakataon. Tinawagan niya ang ina na si Kelly at ibinahagi ng dalaga sa ina ang magandang balita at nagpaalam na baka malate siya sa hapunan nila. Ibinahagi din ni Erica sa nobyo ang balitang ito, kaya nagpaalam na siya dito at pupunta na sa kanyang destinasyon. At hindi na sumama pa si Grace sa kanya dahil may trabaho pa naman ito sa department store. Bumiyahe na lang si Erica na mag-isa at nananabik sa interview. Pero ang nakakalungkot ay wala siyang kaalam-alam na ang job interview ay patibong lang pala sa kanya ng isang taong halang ang kaluluwa. Dumating ang gabi, lumipas na ang hapunan, ay hindi pa rin nakauwi si Erica. Hindi pa masyadong nag-alala ang pamilya. Naintindihan nilang baka nasa interview pa ito, o di kaya ay nagbabiyahe na papauwi. Naghintay na naghintay ang pamilyang Sharpton sa kanyang pag-uwi. Ngunit nagtaka na lang sila kung bakit wala na silang natatanggap pa na tawag mula kay Erica. Iniisip nilang ano na kaya ang kahinatnan ng kanyang interview. Maliban dito,
Hindi din ito sumasagot sa kanilang tawag. Hanggang sa dumating ang hating gabi ay hindi pa rin nakauwi si Erica. Wala pa ring balita kung ano na ang nangyari sa dalaga. Pero kinabukasan sa July 2, lampas 1:30 na ng madaling araw, ay may mga motoristang napadaan sa Awalt Road ng Franklin County. Napansin nila na sa gilid ng daan ay may nagliliyab sa damuhan. Ang bahaging ito ay walang katao-tao, malayo sa mga estruktura at mga bahay sa lungsod. Kaya nagtaka na lang sila kung bakit may sunog sa madaling araw. Inaakala din nilang isa lang itong ordinaryong sunog, gawa ng kalikasan. Dahil kahit madaling araw pa lang ay mainit na ang klima sa lungsod ng Tennessee. Sa pangamba nilang lalaki pa ang sunog ay tumawag agad sila ng fire emergency. Nang dumating na ang mga rumesponde ay kumalat na ang apoy. Kaya agad nila itong pinagtulungang puksain. Unang hinala nila ay apoy lang ito na naiwan mula sa camping. O di kaya ay mula sa itinapong sigarilyo. Hindi pa nila agad maaninag kung ano ang nasusunog na bagay dahil sa makapal pa ang usok. Pero hindi katagalan, agad nila nakita kung ano ito. Ang malaking ordinaryong sunog ay ginawa pala para sirain ang malaking ebidensya sa krimen. Ang nangingitim na bagay na ito ay isa palang babae na nakasuot pa ng nursing student t-shirt. Nakakaawa ang estado ng babae at hindi nila mapigilang maging emosyonal sa sinapit nito. Wala na itong pang-ibabang kasuotan at ang mas malala, nalaman nilang ang sunog ay nakasentro sa masilang bahagi saka kumalat sa ibang parte. Maliban dito ay nakita din ng mga officers na ang bahagi ng bungo ay may malaking biyak, pagpapatunay na ginamitan din ito ng mabigat na bagay bilang armas. Konklusyon ng mga police officer ay ginalaw ang biktima ng salarin. Tinapos ito sa ibang lugar bago itinapon sa gilid ng daan. Saka na niliyaban para mawala ang mga bakas ng ebidensya. Nahirapan sila sa pagkumpirma sa pagkakakilanlan ng biktima dahil wala silang nakitang wallet, ID o di kaya ay mga gamit nito malapit sa crime site. Dahil sa wala pa silang nakuhang identification, ay ikinalat na ng mga pulis ang deskripsyon ng biktima na isang babaeng nakasuot ng nursing student t-shirt at may maliit na star tattoo sa paa at sa likod ng leeg. Madali namang kumalat ang balita sa buong lungsod. Nagulat ang buong mamamayan. Natakot sila na maaaring umaaligid pa sa lungsod ang salarin. Ang balita ay nakita naman ni Kelly Sharpton sa isang social media post patungkol sa babaeng natagpuan sa gilid ng daan. Malakas ang kutob niya na ito ang kanyang anak na si Erica, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa mga pulis. Nagpatuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa nawawalang kotse na Mustang ni Erica dahil nalaman din nilang may dala-dala itong sasakyan papuntang interview. Sa pagpatuloy ng investigasyon ay may dalawang inosenteng katao naman ang mapagbibintangan. Unang inimbestigahan ng mga pulis ang nobyo ni Erica na si Chris. Siya ang pinagsususpitsahan ng kapatid ng biktima na si Carrie dahil alam nitong may naging alitan noon ang magkasintahan sa loob ng 3 taong relasyon nila. Nalaman nila mula kay Chris na tinawagan nito ang nobya nang hindi ito nakauwi sa apartment pero wala ding sumasagot sa kanya. Kaya hinala ni Chris ay nakauwi na ito sa bahay ng ina na si Kelly at doon na ito natulog. Maliban kay Chris ay pinagdududahan din ang roommate nito na si Robbie dahil sa mga natagpuang paraphernalia ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng apartment. Hindi pa natapos ang interview kay Chris at Robbie ay nakatanggap naman ng balita ang mga pulis sa kasamahang mga officer. Natagpuan na ang red Mustang na kotse ni Erica. Ito ay natagpuan 15 milya ang layo mula sa crime site. Ang kotse ay naglalaman din pala ng impormasyon na makakatulong ng malaki sa pag-usad ng investigasyon at sa pagtukoy sa kinaroroonan ng salarin ni Erica. Una ay wala silang nakitang kahinahinala sa loob ng kotse. Liban sa isang kapirasong papel na may sulat kamay ng isang address at direksyon nito. Number 850 Shelfer Road ang nakasulat na address. Konklusyon naman ng mga pulis na marahil ang address na ito ang patutunguhan ni Erica sa interview. Ngunit, ang mas nakakagulat, ang address na ito ay isa palang peke.
Kaya hinala nila na maaring ginamit ito ng salarin para bitagin ang dalaga. Sa pagpatuloy naman ng interview kina Chris at Robbie, ay nakumpirma ng mga pulis na inosente sila. At sa pamamagitan ng surveillance, ay napatunayan nilang si Chris ay naroon lang sa department store at nagtatrabaho sa oras na nawala si Erica. Samantalang si Robbie naman ay napatunayan din nilang inosente sa pamamagitan ng aktibidad ng cellphone nito. Maliban sa peking address na nakuha nila bilang ebidensya, ay nakatanggap din sila ng mahalagang impormasyon mula mismo kay Chris. Ayon ni Chris, na sinabi sa kanya ng nobya noon na ang job interview offer ay nagmula sa dating kaklase nito sa nursing school na nagngangalang Naomi. Hindi naman kabisado ni Chris kung ano ang apelyido ng babaeng ito, kaya inimbestigahan na lang ng mga pulis ang mga scholar records. Ayon sa record, ay iisa lang ang naging kaklase noon na Erica na Naomi, at ito ay ang nagngangalang Naomi Jones. Kaya pinuntahan nila agad ang babae para sa mga katanungan. Pero, nang makausap na nila ito, ay sinabi na lang ni Naomi sa kanila na wala siyang alam sa pinagsasabi nilang job interview. Dagdag pa ng babae ay magkaklase nga sila noon, pero hindi sila malapit ng biktima na si Erica sa isa't isa. Dagdag pa ni Naomi na isang beses lang din niyang pinasakay si Erica sa kotse niya noong papunta sila sa klinik. At hindi na sila nagkausap ang muli, kaya mas lalong nahirapan ang mga pulis sa kaso ni Erica. Sa sumunod na araw ay dumating na rin ang autopsy report ni Erica. Ayon dito na ang natamong sugat niya sa mukha ay gawa ng isang baril at ito ang sanhi ng paglisa niya. Maliban dito ay may na-recover pala na unidentified DNA mula sa kanyang katawan. Ipapasuri pa nila ito sa laboratorio at aabutin pa ng ilang araw bago ang resulta. Maliban dito ay may ibinigay pa si Chris sa kanila na makakatulong na malaki sa investigasyon. At ito ay ang lumang cellphone ni Erica. Nalaman nilang ang cellphone na ito ay ang ginamit pala ng dalaga noon kung saan ay nakatanggap siya ng tawag sa job interview offer. Kaya sinuri din ng detective ang numerong tumawag kay Erica. At nalaman nilang ang numerong ito ay hindi pala rehistrado. Subalit, tinrace pa ng detective ang IP address ng numerong tumawag at nalaman nilang nagmula pala ito sa isang lokal na tindahan at ito ay binili ng hindi pa nakilalang tao. Kaya inimbestigahan din nila ang tindahan, ni-review ang mga surveillance camera at nakita nga nila ang isang kahina-hinalang tao na bumili ng mobile phone. Nakita nila sa review na pagkatapos bumili ng taong ito ng mobile phone ay agad itong nagtungo sa isang pick-up truck at ibinigay ang binili sa taong sakay nito. At nakita pa nila sa surveillance ng taong sakay ng pick-up truck na binigyan ng cellphone ay ang kilala palang dealer ng ipinagbabawal na gamot. Ang lalaking ito ay si Timothy Gifford. Ngunit si Timothy ay hindi din pala ang salarin ni Erica. Dahil nung dinala nila ito sa presinto para sa mga katanungan, ay pinanindigan at pinatunayan nito na hindi siya ang salarin ni Erica. Napag-utusan lang din pala siya ng isang kakilala para sa mobile phone. Ang taong nag-utos sa kanya at ang gumamit ng mobile phone ay ang nagngangalang Donnie Jones. Apelyido pa lang nito ay kilalang kilala pala ng mga pulis ang taong ito. Si Donnie ay isa palang police informant at inakusahan na ito noon ng panlalapastangan ng di pinangalanang biktima. Higit sa lahat, si Donnie ay asawa pala ni Naomi Jones. Kung naalala nyo, ito ang dating kaklase ni Erica na na-interview na ng mga pulis noon. Ngunit mahihirapan pa ang mga pulis na ituro si Donnie Jones bilang salarin ni Erica dahil noong dinala nila ito sa presinto para sa mga katanungan ay may mga solid itong mga alibay. Malakas nitong itinanggi ang sinapit ng biktima. Itinanggi din nitong inutusan niya si Timothy Gifford na bumili ng mobile phone para sa kanya. Ayon pa nito na may isang beses lang niya nakausap noon si Erica at ito ay noong nakisakay lang ang dalaga sa kanila ni Naomi noong nag-aaral pa ito sa nursing school. Dagdag pa niya, hindi na daw niya nakita pa ang dalaga pagkatapos noon. Nasa bahay lang daw siya at kasama niya lang ang mga anak.
Sa sumunod na araw ay dumating na rin ang resulta ng DNA na nakuha sa katawan ni Erica. Ito ay nagmatch nga kay Donnie Jones. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin nila maaakusahan si Donnie dahil sa may matibay pa rin itong rason. Ayon pa ni Donnie sa kanila, kaya daw ay may DNA siya kay Erica ay dahil may nangyari sa kanila na konsensual na pakikipagromansa bago ang sinapit nito. Nawawala na ng mga leads ang detective sa investigasyon. Ang resulta ng DNA ay hindi matibay na ebidensya na makakapagdiin kay Donnie Jones, kaya agad nila itong pinalabas. Sa kabutihang palad ay hindi sumuko ang mga detective at naghanap pa sila ng lead na makakapagdiin sa salarin ni Erica. Ito ay sa pamamagitan ng GPS at aabutin pa ng ilang linggo bago ang resulta. Inimbestigahan at sinuri nila ang GPS ng mobile phone na pagmamayari ni Timothy Gifford at Donnie Jones para mapatunayan nila kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Nang lumabas na ang resulta sa GPS analysis, ay sa wakas nalaman na ang tunay na salarin ng biktima. Nakita sa analysis na ang mobile phone na ginamit sa pagbitag kay Erica at ang personal mobile phone ni Donnie ay magkasabay na kumilos at nasa parehong lugar lang noong nawala si Erica. Una ay napatunayan nilang dala-dala ito ni Donnie sa lugar kung saan ay maaring una nitong tinapos ang biktima. Pangalawa ay dala-dala din ang mga mobile phone sa lugar kung saan ay natagpuan ang Mustang na kotse ni Erica. At pangatlo ay dala-dala din ito sa lugar kung saan natagpuan ang labi ng dalaga. Kaya si Timothy Gifford ay totoo ngang inosente sa sinapit ni Erica. Konklusyon ng mga pulis, ginamit ng taong ito ang pangalan ng asawang si Naomi para bitagin ang biktima. Napatunayan din sa investigasyon na noon na pala sinubukan ni Donnie na mambitag ng ibang kababaihan sa lungsod bago ni Erica Sharpton. At si Erica lang ang nakakapagpigil sa kanyang kasamaan. Kaya noong November 5, 2012, ay kinasuhan si Donnie Jones sa pagkakasala kay Erica Sharpton. Napatunayan naman siyang guilty noong ika-4 ng Pebrero 2013. Sinentensyahan naman siya ng life imprisonment na walang posibilidad sa parole. Ayon naman ng kapatid ni Erica, ay walang sinuman ang naghangad sa sinapit niya, pero naging bayani si Erica ng mga kababaihan sa kanilang lungsod na posibleng magiging biktima pa ni Donnie sa hinaharap. At dito po nagtatapos ang nakakalungkot na kwento ni Erica Megan Sharpton. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.